Magandang hapon sa inyo mga kabakard. Welcome back to channel. Nandito na ako naglingkod para sa backyard po. Sa mga subscriber dyan, maraming salamat po. At yung silent viewers po, maraming salamat mga kabakard. Kung di dahil sa inyo kabakard, hindi ako maging 2K ng subscriber ko. Ito ang masasabi ko sa inyo kabakard. Salamat po sa inyo. Ang ating topic ngayon kabakard, yung content, sana po ay ito ay makatulong sa inyo, yung mga bago pa lang nagmamanok. Ito ay importante, yung mga problema sa season natin, yung paano natin solusyonan yung prairie picking mga kabakard. Ito ay problema dito sa backyard ko kasi ito ay maliit lang, kaya ipakita ko sa inyo mga kabakard yung mga season natin, yung ano na nangyari sa kanila, yung prairie picking kabakard. Bago sa lahat kabakard, sa hindi pa nakasubscribe kabakard, huwag mo kabakard mag-subscribe and click sa bell para update kayo sa mga bagong videos ko. Hindi natin patayin kabakard. Let's go. Tayo mga kabakard, ating tingnan yung mga season natin kabakard. Dito man tayo sa kulungan kabakard. Yung doon sa limber kabakard, meron doon 6, tapos yung tatlo yung balahibo sa kabakard ay parang pupusikin sa mga season din niya. Kaya para maiwasan natin kabakard yung mga season ng prairie picking, ang ginagawa ko kabakard ay isa-isa ko na sa kulungan kabakard. Tingnan natin kabakard yung mga season natin. Kaya may tatlo pa doon sa 4x4. Yan ang ating gawin kabakard. Saan ilalagay natin mga kabakard. Ito na po yung mga season natin kabakard. Ito po kabakard sila season natin kabakard. Ito po kabakard. Tingnan yung yung balahibo niya kabakard. Ating mailap kasi kabakard. Dandahan natin ito kabakard. Ito kabakard. Yan po. Ito yung prairie picking. Yan ang problema natin kabakard. Kailangan na natin isa-isa yung mga manok natin para po hindi pusikin, or yung kung may ano tulo kabakard may kasama to, baka o biglang mamatay kabakard kasi palagi lang to palang dumudugo. Ganyan talaga ang nangyayari kasi nasubukan ko na to kabakard, yung ganun kabakard biglang namatay para yung buntot talaga kabakard, yan ang inahin yung buntot, yung tusikin nila. Ito kabakard, okay na yung balahibo niya sa pako. Yung buntot lang kabakard yung problema kasi yan ang mauna nila, yung tutusikin. Kaya yung ginawa ko isa ko na lang sila. Ito ba kabakard? Ito kabakard, tingnan mo ito. Ganun talaga kayo yung prairie picking. Grabe. Kaya yung kahit 4 months na 5 months na pag magkasama pala ito kabakard, talagang parang ano talaga,
para hindi pa kumpleto yung ano yung mga balahibo niya. Kaya magagulat tayo sa ibang farm, bakit yung 5 months maganda na yung balibo. Kasi ang ginagawa nila ka-backyard, yung mga manong niya, yung mga sisyo nila ay nasa range net. Kasi malawak yung range net nila ka-backyard. Yung area nila malawak kasi dito tayo sa tatlo. Ka-backyard, wala na yung 4x4, so yung tatlo doon ko nalalagay. So ito yung tatlo ka-backyard. Ito yung tatlo. Ito yung ano natin, nagawin ng paraan kung saan na ito ilagay yung tatlo ka-backyard, para hindi yung buntot lang talaga yung unahin yung ano niya, yung tusikin niya ka-backyard. Tingnan mo ka-backyard, okay yung balibo nila, yung buntot lang talaga, buntot talaga ka-backyard. Ang ginagawa sa iba ka-backyard, yung mga farm, at talagang yung range net nila, yung area nila ay malawak. Pag sa kulungan lang ka-backyard, ang marami sila, wala pa rin nangyayari. Kung nasa kulungan tapos ang dami nila, ganun pa rin kahit may ipatuka. Ito ka-backyard, ito yung mga sisiw, yung mga 5 months ka-backyard. Tingnan mo ka-backyard. 5 months na yung ka-backyard. Tingnan mo yung buntot. Yan ang sidyan ang unahin nila, diba? 5 months. Ito halimbuyo din. Ito po yung winggets. Winggets. Yung buntot niya, mailap kasi ito. Buntot. Winggets yung ka-backyard. Kanawa yun. Yung kanawa yun ka-backyard. Yan ang kanawa yun. Yan, kanawa yun yung ka-backyard. Yan, kanawa yun ka-backyard. Isay ka-backyard, talisay. Isa yan. Yung wala natin ka-backyard. Buntot ka ka-backyard. Ito yung buntot to. Ang ginagawa ko ka-backyard, tinitipik ko na lang sila kasi wala tayong area dito. Yung sila lang talaga ka-backyard. Ayan po mga ka-backyard, pinapakita ko sa inyo yung ang may share lang ko sa akin ka-backyard. Ito lang yung mga season natin, kahit nasa kulong yan, kahit mahaba pa yung ginagalawan nila, kahit ilagyan mo ng mga down yan, magtutukuan pa lang talaga yan ka-backyard. Ang masasabi ko lang sa inyo ay kailangan talagang nasa rinse net at talaga yung mga siso, kasi ang experience sa backyard, pag nasa rinse net yung malawak yung ginagalawan nila, talagang hindi yan magtutukaan, kasi ano yung ka-backyard, malawak yung area niya, at yung may mga damo-damo talagang ka-backyard, yan importante din yan, makakain din talaga. Kasi pag nasa kulungan, kahit madami pa yung pagkain, hindi talaga yan, kasi maabutan din yan yung mga sisiw.
Kaya ang gagawin nyo kabakyard, pag may ganun pwede picking, pwede rin nyo ibaba yung mga manok nyo. Ibaba nyo yung mga manok ganito. Ito kabakyard, ibinaba ko kabakyard. Ganyan, pwede picking din yung kabakyard. Yung mga babae lang yung binababa ko. Kasi pag lalaki, baka ibaba ko, baka mawala kabakyard. Kasi maganda yung mga bloodline. Kaya iwasan natin yung baka manakaw sa iba or ang sarili sa kabila tapos hindi na mabalik. Ito, babae ito, okay lang to sa akin. Okay. Ganun lang kabakyard. Sana kabakyard ay may kunting natutunan kayo sa sineshare ko. Sa hindi pa nakasubscribe mga kabakyard, huwag mo kalimutan mag-subscribe and click sa bell para updated ka sa mga bagong videos ko. Hanggang dito na mga kabakyard. Bye bye.